Okay guys, nagkabit tayo ng crash guard para sa ating Honda Navi. At as you can see, lapat na lapat po sa ating pong Patriot Red na Honda Navi. So, paano ko na ikabit po ito? Panoorin yung video ko. Tapusin yung pong video natin. At pero bago lahat, introduction muna tayo. Dinig mo ka? Oo, baka. Bigyan mo ito namin ginagamit. Patuloy na maging maayos po, Panginoon. Dahil sa ng paggamugat pagkasira, pagkahuli. Pangunahan niyo kami sa araw na ito. Ingatan niyo po aming mga anak. Mag-isa aming pag-uwi mamaya sa aming pagbiyahe. Kayo po matubay. Ingatan niyo po aming tahanan baka kami wala. Dahil sa naman masasamat magdanakot sunog. Salamat po Diyos, Pangalan ni Jesus. Amen. Good day everyone, sa video po nito kami po ng aking OBR ay pumunta ng Caliraya upang i-testing yung ating pong Honda Navi na kilabutan po natin ng bull bar o crash guard at nakita natin kung paano po yung ganda po ng kanyang performance kapag medyo nadagdagan ng konting bigat ang ating pong Honda Navi. Flashback. Siyempre sa una, order po tayo ng crash guard po na pang TMX. Opo, Honda TMX ang ginamit ko po at minodify natin ng konti, pinutol po natin, nilagyan natin ng bracket para may salpak po sa ating Honda Navi. Okay, so kasama sa project po natin ay malagyan ng bull bar. So, bumili po tayo ng pang Honda TMX na bull bar or crash guard. Tawagin. Okay, so solid. Pangalawa, syempre, pinalano muna natin kung paano ikakabit at sineta po na natin, tinignan natin kung ano po mga bracket ang pwedeng gawin upang pagdating po natin sa machine shop o doon po sa fabricator ay alam na nila kung paano ito aayusin. Yung under seat box, kapagawa natin sa machine shop, hopefully maganda ang datingan, diba? Kakaroon din siya ng skid doon, skid plate. Okay, so yun, lalagyan ito ng bar na nakaganon doon, tapos meron isa pang foot peg para dalawa, ilalagay pa isa dito para maging dalawa. Okay, so naka-level diyan, tapos nakaangat ng konti ito, medyo straight ng konti, medyo bibigat siya, pero yun nga gusto natin, medyo bumigat siya ng konti para may laban siya para sa ating takbo, hindi siya pinapagpagahangin. Okay? So pagka ito itinaas natin dito, ito nakatutok, hindi siya abutin ito kasi nasa linya na siya nito eh. Okay? Tapos ito lalagyan ng flat bar, merong U-bolt doon nakatutok sa flat bar, di screw. Lalagyan ito ng yung screw na to, yung pinakapaan nito nakatutok dito, meron doong flat bar, heavy duty flat bar din dito nakatuhog. Okay, pag ganoon, ito kakanto dito, ito pupunta doon. Okay, at syempre pagkatapos po dinala po natin doon sa machine shop. Dito po sa pila ay mayroon pong magaling po na machine shop o machinist na kung saan ay maasahan mo sa mga modification o pagdagdag po ng mga halimbawa bull bar para po sa ating po mga motor. So pumunta tayo kay De Leon dito po sa Pila, Laguna, at dito natin pinaayos, pinakabit po yung ating pong crash guard ng TMX. Mainit pa. Mainit pala. So kasi tayo ng extra apakan sa ating pong rider So pero hindi po ito naka-attach mismo sa pinaka bull bar. Pero later on ikakabit po natin o ipapakabit po natin ito. Okay
guys, so nagawa na po yung ating pong Honda Navi. Siyempre, itong setup po na to ay habang ginagamit po natin, siyempre pag-aaralan pa natin kung paano natin ma-innovate o maayos po na mabuti. Lagyan natin talaga ng tamang tapakan para po talaga maging pakinabang sa ating mga ride. Then, pagkatapos po nung nagawa na, ay kinabitan naman po natin ng crash guard protector na kung saan sa Shopee din nabibili at ito ay murang-mura lang para maging pakinabang at style. At the same time, ito po ay protector para hindi po mabakbak yung ating pong pintura ng ating pong crash guard. Depensa na. Lagyan din natin sa ibabaw kasi para hindi tuntungan. Okay? Okay. Kailangan magsama sila together. Yan. Yan. Okay. So, testingin lang natin. Kailangan ay hindi pilipit. Magka-inline nito tsaka yun. So, gamitan natin ang Allen wrench. Okay. So, yun. Dapat na po ang ating crash guard protector. Okay. So, yan. So, nakita natin, tayo natin ng konti para makita natin kung ano po nangyari. Yan. So, yung ating pong crash guard protector ay ayun na. Okay. Yan. So, yung, sa ating Honda Navi, meron tayong crash guard at ilagyan din natin ng crash guard protector. So, meron ulit tayong doon skid plate nandun. Kabit. Okay, so picture natin. End of flashback. Mas stable talaga pagka mabigat eh. Oo, nung nilagyan ko ng crash guard, iba ramdam ko eh. Talagang maano siya, stable siya eh. Hindi siya malikot. And now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in Proverbs chapter 4 verse 23, which says, "Keep thine heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Ano pong ibig sabihin nito? May tatlong bagay na nais ko pong ibahagi mula sa mga talata po na ito. Hindi pa tayo sa kabila. Tayo dumaan. Alright. Una po, our heart is deceitful. Ang puso po natin ay maninin lang o madaling malinlang. Kung hindi po ito malalagyan ng salita ng Diyos, masamang bagay at pag-iisip ang pupuno dito. Sinabi nga po yan sa Kalatang Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang sabi po doon ay, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Kaya guard your heart sa pamamagitan po ng Biblia. Pansinin po natin na maraming road rage sa kalsada. Bunga po ito ng maling kaisipan mula sa masamang puso. Walang pagpapasensya, walang pagbibigayan, lahat gustong mauna at nauwi sa away kalsada. Ngunit ang bawat puso o bawat motorista ay may aral po ng salita ng Diyos, may iwasan ng ganitong mga problema. Pangalawa, our heart is defiled. Sabi po sa aklat ng Luke chapter 6 verse 45, "A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For the abundance of the heart the mouth speaketh." Ano ibig sabihin po nito? The word defiled means contaminate. May karumihan na kailangan linisin. At ang salita din ng Diyos ay gaya ng tubig na naglilinis. Gaya po ng ating mga motor at lahat ng accessories po ito, na kapag hindi nilinis, ang kalawang at dumi ang sisira po dito. Gaya po ng kasalanan na sumisira ng maraming tao at maraming kabuhayan. Nakagaya din po ng ating mga puso na nagiging marumi dahil sa kasalanan at sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ito po magbibigay ng kalinisan po dito upang tayo po ay makagawa ng mahusay at maayos at mapag-isip ng tama. At manghuli, our heart can be developed. Opo, pwede bang mabago ang ating po mga puso? Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26, "A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh." Ano yung sabihin po nito?
Para magkaroon ng bagong puso ay kailangan makita natin na tayo po'y makasalanan at ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang mabuting balita sa Biblia, si Kristo namatay sa krus upang ipadama sa iyo at malaman mo ang dakila niyang pag-ibig sa makasalanan kagaya po natin. Sapagkat ang pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ay sapat na para bigyan ka ng pangako ng buhay na walang hanggan. At at the same time, bibigyan ka ng bagong puso na handang sundin siya. Kaya sana, bago matapos ang iyong paglalakbay sa mundo na ito, ay tanggapin mo siya kaibigang rider at OBR. Dilim agad no? Size na eh. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Again, shoutout po sa lahat po ng ating 3,977 subscribers, yung mga matatagal na at mga bagong subscriber po natin. Kami po nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyo po na panonood at pakikinig ng ating Bible meditation sa ating pong video. God bless everyone. Again, ride safe with prayers. To God be the glory. At finally, nakarating na rin po kami sa aming pong date dito po sa Caliraya Skypad. Highly recommended po ng inyong lingkod. Ang lugar po na ito, isang magandang lugar para sa mga riders tsaka OBR, ay must-see place na dapat puntahan dito po sa Laguna. Okay na yung paa mo? Okay na, oo. Shoot ka na konti. Hindi, palapit sa akin, palapit. Pababa kasi yan, kailangan naka eh. Okay. Thank you! Pantay ko lang sarili ko ha. Baba mo yung isang ang ano mo ha, ng helmet mo at maano dyan. Unahin natin jeep. Tuloy si Pastor Man. Thank you for watching. Paalam.